Rich. Yung bang, yun yung sinasabi ni Brother Mike na kailangan mapuno tayo ng banal na espiritu para makapag-witness tayo. That's so interesting. I know. I could never forgive that woman. Kahit ano pa sabihin nila sa akin, hindi ako makikipag-aragyo sa babae yun. Come on, Ellen. Patawarin mo na yung tao. Para ka naman hindi na nasanay sa kanya. Basta. Ayoko muna siya makita. Masyadong masakit ang ginawa niya sa akin. O tama na yan. Buti pa, umorder muna tayo para mawala yung init ng ulo mo. Waiter! Nakasakit ka ba ng damdamin ng iyong kaibigan? Humingi ka na ba ng kapatawaran? Siya nga pala, meron kaming elders meeting mamayang 6 o'clock. si Brother Willie pa raw ang sagot ng dinner. Anyway, sa bagay, ang kanyang misis naman si Lucy is in the catering business. Honey, ang lalim nun. Ano ba yung naisip mo? May naalala lang ako eh. Lord, you go first. Come, Holy Spirit, please fill me up. Please, Lord. Linda, pwede ka bang makausap? Binabalik ko sa'yo to, pero bagong bake yan. Baka kung ano yan naman nagkapalit yan, ha? Hindi, ikaw naman. Magkapitbahay naman tayo eh, at saka lagi ko tong ginagawa sa mga kapitbahay natin. Mali nga lang ako. Sana mapatawad mo ko dun sa nagawa ko ng isang araw. Mali talaga yung mga sinabi ko. Kapag tinanggap mo to, ibig sabihin napatawad mo na ako, ha? Actually, Esther, may kasalanan din naman kami ng nanay ko, eh. Nagkasabay lang ng init ang ulo natin ng isang araw. Alika, pasok ka. Alika. Upo, Esther. Sandali, pasensya ka na, ang gulo ng bahay. Alam mo, dapat din hindi ko pinabayaang mapitalo sa usapan natin ng nanay ko, eh. Ang kulit to, eh. Mali rin kasi yung ginawa ko eh. Masasakit sa mga binitawang kong salita. I'm sorry. Actually nga, Esther, nag-isip-isip din ako eh. At tinignan ko itong bahay namin. Tama ka eh. Kasing gulo nitong pamilya namin at kasing gulo namin ni Roy. Medyo naglinis-linis na nga ako eh. Kamusta ba kayo ni Roy? May problema ba kayo? Medyo aburido lang ako nitong mga nakaraang araw. Kasi napalitaan ko meron daw niligaw-ligawan si Roy. Bata, maganda, mestiza daw. Saan mo naman narinig yan? Baka naman chismis lang yan. Ewan ko ba? Sunod-sunod na dilubyo nga itong dumadating sa buhay namin eh. Hanggang ngayon, strike pa rin yung kumpanya nila Roy. Tapos malapit nang maubos yung savings namin. Ito na ng nanay ko. Wala nang ginawa kundi magmukmuk dahil sa pagkamatay ng tatay ko. Tapos ito pa, parang gusto kong palitan ang asawa ko. Alam mo, malalim lang talaga ang luha ko, Esther. Hindi mo ako madaling mapaiyak. Hanggat kaya ko, kakayanin ko. Ano mo to? Pero nung isang araw lang, muntik na tayo, nagkapikunan na talaga tayo. Tapos ngayon, sinasabi ko sa'yo lahat ng problema ko. Linda, ngayon mo kailangan ng Diyos. Mas kailangan ko ng kausap ngayon. Pero pwede mo siyang kausapin. Ano yun? Parang dial a friend? Oo. Sana nga ganun lang yun, ano?
Magda-dial ka lang ng numero. Pagkatapos, nandun na siya sa kabilang linya. Pwede ko na siyang kausap. Sabi nga, ayokong iiyak eh. Naiinis ako sa sarili ko eh. Linda, ganyan din ang akala ko noon. Mahirap abutin ng Diyos. Parang ang layo-layo niya. Pero, sinubukan kong tumawag sa kanya. Tapos para bang biglang may kausap ako, parang may kasama ko. Parang dial a friend. Nandiyan siya sa tabi ko. Hindi mo ako kagaya, Esther. Ikaw, kontento ka na sa buhay mo eh. At si Roy, hindi rin naman siya kagaya ni Mar. Alam mo, binago lang kami ng Panginoon. Ang mga nakikita ng tao ay mga binago ng Panginoon. Nagbago kami dahil sa Kanya. Hindi ganun kadali yun. Sabi na, hindi tayo magkapareho eh. Alam mo noon, ang pakiramdam ko sa sarili ko parang ang pangit-pangit ko. I'm so unloved. At wala nang pwedeng magmahal sa akin. Parang ang gulo-gulo ng isip ko, hindi ko maintindihan kung anong gusto ko. Pero binago lahat yun ng Panginoon. Simula nang tinanggap ko siya sa buhay ko, I had contentment, peace, and I felt loved. Pwedeng gawin sa iyo yun ng Panginoon. Dahil hanggang ngayon ginagawa niya sa akin yun.